Good morning po sa ating lahat. Thank you po sa pag-join ng ating online Bible study. Last week po, pinag-aralan po natin yung about the bad news and the good news. So, review ko lang po kayo. Ano po yung bad news mga kapatid? In Roma chapter 6 verse 23, memorize po ba natin yon? Dapat memorize po natin ang Roma 6:23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung bad news. Kaya po nandito po tayo, inihikayat ko ang bawat isa sa atin na ibahagi po ang good news po sa mga tao dahil ito po yung bad news. Kapag hindi po magsisi ang isa na namumuhay sa kasalanan ay hahantong sa kamatayan. Pero ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So kapatid ko, tayong lahat po dito ay may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ngayon, dadako po tayo, pagbulay-bulayan natin po yung unang aralin natin na para lalo pa natin maisapuso, maitanim sa ating puso, no, kung bakit ba, no, na we need to deal about sin, mga kapatid. Hindi pwede nating isantabi ang kasalanan po sa ating buhay dahil yan po yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Pero bago yan, tayo po lahat ay yumuko. At hinihiling ko kay Ading Gail na ilid tayo sa panalangin. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Sa ating manalangin. Thank you. Lord, maraming sama-sama. Ikaw pang Lord, nag-isip ng aming Bible study. Yes, Lord. Isa, we pray na mangusap sa aming Panginoon. In Jesus' Yes. name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Ading Gil. So, I will share my screen, mga kapatid. Thank you, Lord. Share ko lang yung screen ko. Wait lang. Share computer sound. Sorry. Sabihin nyo kung makita nyo yung screen ko, ha? Nakikita nyo na ba yung screen ko? Nakikita nyo ba yung screen ko, mga kapatid? About, wait lang. Opo. Okay. Thank you. Yung PowerPoint slide ba or nakikita nyo po yung slides pa sa gilid? Hindi ko alam. Sorry. Ay, wait lang. Tingnan ko pala dito. Hindi ko nakikita. Thank you, Lord. Hindi, makikita mo. Kita yun. Okay. Thank you. Thank you. Wait lang. Wait lang. Okay, praise God. So, thank you, Jesus. Wait lang. Thank you, Lord. So, ito po ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, dito sa ating unang aralin. So, dito sa ating unang aralin, kayo po, meron po kami itong ibibigay sa inyo. Hindi ko kung nakikita niyo po ako. Itong ang sagot. Ito po, kapag natapos natin yung one verse evangelism, ito po yung unti-untiin natin po, mga kapatid, no? Pag bulay-bulayan nating ituro sa mga tumanggap para lubos na maunawaan nila ang salita ng Panginoon. So, update me ha kung lumilipat ang ating screen. So, Isaiah chapter 59 verse 2. Thank you, Lord. Ading Herminia, pabasa nga. Tinetest ko lang para kung dyan pa kayo, ha. Pabasa nga din ko. Isaiah 59 verse 2. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo'y tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Yes, thank you, Ading Herminia.
Isaiah 59 verse 2. Tingnan po natin gaano kabigat ang kasalanan, no? Alam mo ba na napansin mo ba kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ano yung unang parang ano yung nararamdaman mo kapag may nagawa kang kasalanan, 'no? Parang ito po yung feeling mo ang layo-layo mo sa Diyos, 'no? O kaya ang bigat-bigat, 'no? Pero alam niyo po na yun nga, napansin niyo ba, bakit po ang daming bagyo po na dumadaan sa atin? Si Christine, akala natin si Leon, si Marce, si Nika, ang dami naman na po, si Ophel, sabi nga nila may Pepito pa daw. Lord, bakit Lord na sunod-sunod ang mga bagyo? Ano po, bakit Lord? Parang panay bakit po tayo? Pero imbes na magbakit po tayo, alam niyo po ba pinapakita ng Diyos sa atin po na magising po ang bawat isa, na tayo po ang ating lugar, ang ating mga buhay ay hindi na po kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagyo dahil dahil karamihan na po ay namumuhay na po sa kasalanan. Ang yung mga kasalanan niya na hindi kasalan. Siya yung naglayo sa atin sa Diyos. Sabi dito, ito yung dahilan bakit tayo ay tinalikuran at ayaw ng makinig. Ang alam niyo ba na ang sin ay barrier sa ating mga panalangin. Hindi ibig sabihin na hindi ka na naririnig ng Diyos, pero God is a holy God. Kaya po meron pong ano yun, yung balakid sa ating panalangin if we cherish sin in our hearts, God would not listen. Kaya po ang ating, ito pong ating online Bible study, hindi lang po sana po, for us to gather information. Pero po, nanaway ang goal po natin dito is ma-transform po yung ating buhay. Kasi kung for information sake, madali ko lang naman pong lagtawan ito. Sa inyong mga cell group po, ang gagawin nyo na lamang po mga kapatid or yung mga mayroon kang kashiran, pagbulay-bulayan yun to kung ano tong inaral natin, ano yung tumatak sa'yo, 'no? Kasi yung mga kasama sa cell group din po natin naka-join din sila dito. So, yun na po ang gawain ng cell group leader, 'no? Kung tanungin mo 'to yung member mo kung ano yung nawaan niya, you could send this video sa kanya, ano yung tumama sa kanyang puso at pagwalay-bulayan po natin itong mga kapatid, na ang kasalanan 'no, kapag tayo ay pinamumuhay yan, may balakid po sa ating mga panalangin. Kaya alam niyo po yung isang testimony po, yung may isang na demon possess, ang dami nila po na out, hindi po out yung demonyo. At alam niyo po, totoo po ito, hindi lang po nila kayang i-cast out yung demonyo, lumundag pa sa kanila yung demonyo. Bakit po? Kasi po sila rin po ay namumuhay sa kasalanan. Do'n nga sa Bible sabi nga po do'n na, o si Paul kilala ko kayo, si Paul kilala ko, si Jesus kilala ko, sabi niya kayo, 'no? Kaya lumundag po yung diablo sa kanila and marami din pong testimony na ganyan po mga kapatid. Bakit? Kahit nga yung demonyo hindi aalis kasi alam niya kakampi kita, eh, bakit mo ako pinapaalis? Kaya tayo po, we are powerless, no, kapag if we are living in sin. Kaya po let's check ourselves, ano po yung mga ito po, ano ang kasalanan, yan po, 'no. Last week po, ang ating pong inaral po na ang kasalanan ay hindi lang pagkamuhi o paggawa ng mga masasama, ito yung pagbabalewala sa Diyos. So, "Uy pastor may agtaktakaw, hanakmet nga agululbod or agkupkupit." Pero kung ang isang tao ay binabalewala niya ang Diyos, alam niyo kung ikaw ay mas nagbababayad-babad sa mga TikTok, sa mga reels o ano pa man diyan na mga walang kabuluhan na bagay, wala na tayong panahon ng pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos o kaya wala tayong time mag-meditate o manalangin, ay tayo po ay nahuhulog po, hindi natin alam na tayo nagkakamit ng kasalanan. Bakit ba?
Ano ang kasalanan? Ito, praise God. Sino ang aking tatawagin? Praise God. Sister Zenny, please pakibasa 'to, kasalanan. Thank you. Ito ang malaking hadlang sa Diyos at sa tao. Ito ang pinakaugat o dahilan kung bakit ang tao ay lumalaban at sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagsimula sa pagsuway ng isang tao like si Adan, at dahil dito dumating ang kamatayan. Amen. Thank you, Sister Zenny. No? We have to deal with itong sin. Bakit ba nating i-deal? Kasi hindi ka rin makakausad. Wala ka ding buhay na walang hanggan. Sayang naman po yung pagiging religyoso natin na pumupunta sa church tapos at the end of our life, hahantong din lang sa kamatayan o sa impyerno. Bakit ba? Kasi nung namumuhay tayo, hindi binalewala natin ito. No, ito ay malaking hadlang sa atin sa Diyos. Ito yung pinakaugat. Alam mo ba na ang kahirapan, ang pinakaugat niyan ay kasalanan. Ang mga sakit, ang pinakaugat niyan ay kasalanan. Dahil dumating ang mga problema, sakit, ano pa, mga kahirapan noong si Adan ay nagkasala at sumuway sa Diyos. No? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapatid, pa-mute na lang po ako ha, may naka-open mic. Thank you. No? Ito mga kapatid 'no, si Adan, sabi dito nagsimulang pagsuway nung si Adan 'no. Tingnan po natin 'no, ang Panginoon nagkaroon ng bilin kay Adan 'no. Bakit kay Adan? Kasi kay Adan binilin ng Diyos yung 'di ba, na sabi niya pwede mong kainin lahat 'yan ng lanang puno, nag-iwan ng Diyos ng isa. Na sabi niya na huwag niyong kakainin atong puno ng kain 'to ng na tree of, good, ano, tree of knowledge of good and evil, 'no? Yung kahoy na nagbibigay ng ano, knowledge of good and evil, sorry po. Pero alam niyo po, sa dami ng puno diyaan 'no, tignan niyo po yung si Satan 'no, kung ano yung pinag-uutos ng Diyos sa atin, gustong-gusto naman po ng ating katawan na gawin, hindi po ba? Kaya itong katawan natin mahinang-mahina po kaya wag mong sabihin na, kahit haharap ako sa maraming babae hindi ako matitinag. Kung sa ating mga sariling yung own flesh po natin, weak po tayo. Tingnan niyo po si Adan 'no, nung si yan na po yung deception ng kaaway, paglinlang po nung kay Eve, pinakita, wow, yung bunga nito desiring 'no, na katakam-takam. Hindi po ba tayo ganyan tayo? Sa chichirya ilang beses natin na linalagay na i-fast ko ang chichirya, hindi ako kakain ng ganito, pero 'pag makakita natin grabe yung craving natin pakatakam-takam. 'No? At sabi na Satanas kay Eve na kapag kakainin mo 'to, you will be like God. Alam niyo po mga kapatid, now in our generation, we are facing a lot of trials, ay hindi sorry, temptations. Grabe na po yung prino-promote ngayon. Maging maging maingat po tayo mga kapatid, yung mali ginagawa ng tama. Ang sabi ng Panginoon, ang mag-asawa lang ay lalaki at babae. Hindi naman nag-create si Lord ng Adan at saka Adana, Eve, Eve at saka yung, si Eva at si Eva at saka si Maria, hindi naman po. Alam niyo po yung pag-twist ng kaaway ngayon? Tingnan niyo po umaarangkada ang LGBT, baka pati rin po tayo patay din ang promote. May mga kaibigan po ba tayo na LGBT? Hindi naman natin sinasabi na hindi na natin sila papansinin, pero kung tayo ay nakikiayon sa kanilang ginagawa at hindi man natin lang, sabihan sila, arangkada nila ang pagbo-boyfriend. Proud na po ang mga ngayon kapag ang mga bakla ay nakapag-boyfriend. O kaya yung mga tomboy nakapag-girlfriend.
Marami po tayong kakilala niyan, pero mga kapatid, tignan po natin, ito ay pagsuway ng isang tao. Gaya din tayo po 'no, nung si Adan ay nagsuway, he was under curse, nailunod ti biyag na. Kapatid ko, tayo po 'no, kap nailunod iti biyag, nagbibiyag tayo iti basol. Dito na nga lang sa lupa, kapag tayo namumuhay sa kasalan, we are under curse, tapos hahantong pa sa kamatayan. Walang hanggan na paghihiwalay sa Diyos, mapupunta sa impyerno. Kaya kapatid ko, dapat nating unawain, tayo na kay Kristo at sinabi natin siya ang Panginoon, kailangan po ang pagsunod sa Panginoon, ito po ay talikuran natin totally ang kasalanan. Ibig sabihin, iwanan natin ang makamundong sabi ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. Ang mga karamihan ngayon ang ginagawa, alam niyo ay pastor, ang grabe kasi ako na lang kung ikaw na lang yung nagbabasa ng Biblia sa klase niyo, go. Kung lahat nag-iinuman, alam niyo ba din nung high school ako 'pag may gathering, Christmas party, ang ano ko is, mga kaibigan panay inuman. Pero salamat sa Diyos dahil wala akong panlasa sa inuman, ayaw ko po, ko na po na nasimsiman pero, ayaw ko talaga 'no. Si Paloma po mga kapatid, i-share ko lang, nasa baba, isang gabi birthday yan sila, wala ako, pinag-inom siya. Akala niya daw juice. Naku, pag-uwi ni Paloma nagsusuka-suka na. Tanong ko, "Bakit, anong ginawa mo?" Tapos si Dondon naman tawang-tawa naman siya. Ginawa nilang katuwaan si Paloma dun sa gathering ng mga kamag-anak ni Dondon kasi pinaano nila na juice. Alam niyo po mga kapatid, nagiging normal na sa mga gagawian natin ang kasalanan, but we have to resist it. Sabi nga, resist the devil and it will flee from you. Praise God. So in 1 John chapter 3 verse 6, Ading Christine, pabasa nga anak, yang 1 John 3:6. 1 John chapter 2:6, ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakakita o nakakakilala sa Kanya. O 'di ba, ang liwanag kapatid, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Kapag ikaw ay nananatili kay Kristo, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ops, 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 o pastor, bakit si ano? Minsan we are tempted na tanungin, bakit si ganito, sa ganito. Nakikita natin yung mga pumapasok sa church na, bakit naman pastor, siya naman ganito din ginagawa niya, ganito naman ang post niya. Alam niyo pa ba na yung mga nagpupunta sa church tapos may nakita kang mga post na hindi kalugod-lugod sa Diyos or nakikipag-away sa Facebook? Alam niyo po mga kapatid, please do not do that. Huwag kang magpo-post ng anumang bagay na it will stumble anyone. Napakalaking kasalanan po iyan. Grabe po mga kapatid. Bakit? Kung ikaw, sabi sa Biblia na ikaw 'no, mas mabuti na nga, sabi pa, na hindi ka na lang naipanganak kung ikaw yung dahilan na matitisod ang sinuman. Kaya maingat po tayo sa mga pinagpo-post natin. Pinagpo-post mo yun, post mo yung cleavage mo. O yes, ikaw na ang may malaking cleavage 'no. Ikaw na ang pang Miss Universe ang katawan, naka-bikini ka, naka-post 'no, or anything na nakikipag-away ka. Alam mo ba yung isang post, kaya nga may tinatawag na viral? 'Pag gusto nag-viral ka, hindi mo na maaalis sa mga pinag-post-an mo yan, yung pinakita mo yan or isang word mo. Alam niyo po mga kapatid, ito yung mga bagay-bagay na nagiging normal na maging maingat po tayo na kapag tayo nananatili kay Kristo, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Mga kababaihan dito, mga dalaga, please, no? No, wag kayong na makipag-boyfriend, ta's makita diyaan nagho-holding sanda sa daan, walay diyaan 'no. Ay, okay lang naman pastor, gano'n naman lahat? Or yung mga nagkakarelasyon na nagki-kissing or nag-go-go beyond, pati hanggang sa premarital sex. Alam niyo po mayroon akong tinanong noon,
Sabi niya bakit daw yung parang normal daw na sa kanilang magbabarkada na gawin ang isang bagay na hindi dapat gawin. Alam niyo mga kapatid, huwag tayong palinlang. Ang nananatili kay Kristo hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Tayo po ay temple of the Holy Spirit. Let us keep ourselves pure. God is holy. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi nakakakita o nakakakilala sa Kanya. This is the truth. Kapag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, walang buhay na walang hanggan. Dahil po ang pagsunod kay Kristo, kailangan hindi na magpatuloy sa kasalanan. Ading Rainier, pabasa nga ito anak, sa konti lang. 1 John 5:17a. Thank you, Lord. Nandiyan pa sa Ading Rainier. 1 John chapter 5 verse 17a. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan. Yeah, no? So, yan pala, akala natin, ay ganun pala ang kasalanan. Lahat ng hindi gawaing matuwid ay kasalanan. Nagiging aware tayo sa pagkikitungo natin sa ating kapwa. 'Di ba kapag tayo nagda-drive, nakakairita to talaga yung mga nag-o-overtake, yung mga nagda-drive na lalo na ako na takot akong mag-drive lalo na kapag kotse. Yung na talaga na ano yung temper natin o kaya yung mga taong nag-aabuso sa atin o kaya mali yung pakikitungo. Pero kapag pala na lahat ng gawaing hindi matuwid, nagmura tayo, ay pinagtsismisan natin sa likot-likuran. O yung mga pangongopya, ay okay lang naman pastor, nagtutulungan kami. O kaya ano yung mga sinasabi natin light sin lang naman 'to pastor, pero lahat ng mga gawaing hindi matuwid ay kasalanan. Alam mo kapatid ko, bakit ba na Lord o hindi killjoy si Lord na kasi ang kasalanan parang okay na gawin po, eh. Ang hina po kasi ng magso-sorry na lang 'to ako kay Lord pagkatapos kong ginawa ito. Parang gano'n lang ba pinagte-take natin? But alam niyo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito sa lupa pagpatuloy natin na ginagawa 'yan, hindi lang kamatayang espiritual o kamatayan na pisikal ang tinuturing dito. Mamamatay po yung kaligayahan mo, yung fellowship mo kay Lord mamamatay. Alam mo ba? Hindi mo na mae-enjoy yung presence ni Lord. Yun po ang sayang na sayang. Walang kapayapaan, nanggaling na po ako diyan, kaya ayaw ko na po mga kapatid bumalik sa aking dating buhay. Dahil kahit naglilingkod ako dati ng sa Diyos, hindi buo yung buhay ko sa Panginoon, hindi ko naisuko ng buo. At may mga bagay sa aking buhay na nagagawa ko na hindi matuwid o kaya hindi lang matuwid kundi pagkabalewala sa Diyos, 'no? Yung fellowship ko kay Lord maapektuhan. Dito, pangalawa, ang lahat ng tao ba ay makasalanan? Sinong magsasabi niyan? Oo o hindi? Sabihin niyo nga mga kapatid ko. Oo o hindi? O 'di huwag kayong mag-alala patapos naman na tayo. Ang lahat ng tao ba ay makasalanan? Sabihin niyo nga. Oo o hindi? Nahihirapan na kayo? Sige lang, anyone who will answer, oo o hindi? Ang lahat ng tao ba ay makasalanan? Oo. Praise God, Aling Rainier, at least na ay si Kuya Joffrey pa ata yun. Kuya Joffrey, ikaw yun? Thank you Lord. Basesan ko. Roma 3:23, sa paglakat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo, no? Kaya alam mo kung alam mo na ikaw ay may kasalanan, magpapakumbaba tayo sa Diyos. Isipin mo lahat yung mga nakakahiyang kasalanan. Alam mo daw sa parang isang bahay 'yan. Meron kang kwarto, gusto 'di ba 'pag may bisita pinapakita natin yung sala natin, kusina. Pero alam mo ba kapag may bisita, may okasyon, hindi mo ba alam na kapag siniksik na lahat natin lahat ng mga garahe, mga hindi kaaya-aya sa isang kwarto para hindi nila makita. Depende na lang sa talagang maayusin ang bahay dito. Sa buhay naman natin,
Kapag nakikita ng tao, wow, si pastora hindi makabasag pinggan. Ay, si sister, ay, alam, sobrang bait niya o ganito. Pero hindi nila alam, tayo mismo alam natin sa ating sarili, may mga area sa ating buhay na talagang alam natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yun ay ang mga tatanay, magpakumbaba tayo at iiyak natin sa Panginoon. Kaya ngayon, sa ating pagbulay-bulayan mga kapatid, sagutin mo ito. Anong area ng buhay mo na alam mo na nagagawa mo, ayaw mong gawin pero nahuhulog ka at nagagawa mo iyon? Ako magkukumpisal ako sa inyo. Ako talaga guilty ako. Hindi naman lagi-lagi. Kapag nakakita ako ng chichirya, hindi naman lagi may pagkakataon na nate-tempt talaga akong kumain. Kasi sa opisina may mini store kami doon. Kapag tambak ang trabaho o kaya sa dami parang stress reliever ba, lahat nagsisikain. Ako nate-tempt ako at yun ay guilty ako. Lord, sorry talaga. Kasi ayaw ko talaga, dapat yan po talaga ginogol ko po yan. Pero there are times na naa-out of yung self-control natin. So pagbulay-bulayan mo kapatid, ikaw, no? Thank you Lord. Wala ba kayong mga pasok? Pero patapos na tayo, sorry. Pag-sharean nyo na lang po sa cell group nyo. Kaya itong slide po natin, ibahagi mo sa iba, pag-sharean nyo. Ano sa area sa buhay mo na ikaw ay alam mong ikaw ay nagkakasala. And Roma 3 verse 10 to 12, no? Basahin nga dito ni Ading Gail, Roma 3:10 to 12. Patapos na tayo. Yes, last na po ito. Isang verse na lang. Ading Gail, papasa? Roma 3:10 verse 10 to 12. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang makakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Tayong lahat po yan. Yan po nakalagay sa Biblia. Wala ni isa sa atin ang karapat-dapat. Lahat tayo nagkasala. Ay, kahit si Abraham po, si David, lahat po ng heroes of faith, kahit si Pablo, lahat po tayo walang matuwid. Kaya po dito po natin na mabigyan halaga ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Sabihin mo nga, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Kapag alam mo na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, no? Tayo po ay alam mo yun, magpapakumbaba tayo sa Kanya. Alam mo ba yung kung alam mo nakagawa ka ng malaking kasalanan, gaya nung shinare ko na nakagawa ako ng malaking kasalanan sa aking asawa, sobrang hagulgol ko. Yung mga hindi nakakaalam dito, share ko po, na-scam kasi po ako mga kapatid. Sobrang iyak ko, hagulgol ko, hindi ko alam kung hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Takot na takot akong sabihin sa aking asawa sa pangyayaring iyan. Sobrang iyak ko at hagulgol at pinapangako kong hindi na mauulit yun, no? Pag manood niya tutong video, no? Sabi ko, papagalitan niya sana ako. Alam kong hindi karapat dapat sobra kong sisi. Ganun pala kapag may kasalanan po tayo. Sobra yung panghinayang natin tapos na Ang problema natapos na hindi na may babalik. Pero sobrang saya ko nung ako ay pinatawad ng aking asawa. Kaya paano tayo mapapatawad sa ating kasalanan? Last na po ito na verse, ako na po ang magbabasa nito. Kung ipinagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin niya ang mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Gaya ng sinabi ko nang ako'y nagkasala sa aking asawa na na-scam ako. Hindi lang sa asawa ko, sa Panginoon, sa sarili ko, na-scam po ako ng pera mga kapatid. No? Sobrang iyak ko. Humagulgol talaga ako sa Diyos. Sa Panginoon ako humingi ng tawad. Sobra akong hagulgol sa Panginoon. Sa ginagawa ko po iyan na hindi ko naman namalayan talaga pagdanakaw ng kaaway yan. Kumbaga,